Hi, Goddess of Love here. Again, kamusta kayo dyan mga goddess ko? So, yeah, another reading na naman tayo today for the fire signs, Aries, Leo, and Sag. No? So, yeah, kamusta kayo dyan mga fire signs natin dyan? No? So, let's see anong sitwasyon meron sa inyo ng iyong person on your mind, no? In separation man or in connection man, friend man ito, whoever na nasa isip nyo right now, no? Na someone special, right? No? So, and also, tignan natin anong message or advice from your inner self, no? And of course, from universe, no? So, let's see, mga fire signs, no? Kuha tayo dito ng 3 cards for you, no? Fire signs for the situation ng inyong person, no? Sino man ang nasa isip nyo ngayon, mga fire signs. So, let's see. Ano kaya yung nakuha nating cards, right? So, yeah. Tignan natin. So, may red agad ako nakita, no? So, no? Fire sign. They can't have you, no? So, yeah, maybe may pagtatalo rito, no? And then, there is jealousy here, no? Kasi they can't have you, no? So, maybe, one of you, sino man ang may nagseselos rito, no? Something like that, no? Mga fire sign, no? So, take what's resonate. Merong nagseselos dito, no? Maybe ay, kaya ito yung naiisip, no? They can't have you, no? Or may pagtatalo sa inyo at nagseselos at kung sino man to, ikaw man to, fire sign or yung person mo, nagsabi ng ganyan, they can't have you, no? So, tignan pa natin. I played your heart intentionally, no? So, yeah, no? Madamot to, fire sign, no? So, may paglolo ko pa pala ito, no? Tapos, siya pa yung may ganang magsabi ng they can't have you, no? But then, siya ay playing pa, no? Intentionally. So, sinasadya niya, no? Something like that, no? So, tignan pa natin. We both love each other. I'm waiting for the right time. Oh, who is this, no? So, yeah, no? Merong I think, kung sino lang makaka-resonate dito, no, mga fire sign, no, I think, whoever you, no, kung sino man tong fire sign, no, Aries, Leo, and Sag, na I think you are dealing with a two-person, no, I don't know, because one of you is, is with this card, no, I think this one is connected with you, no? Ayaw kanyang pakawalan, no? Something like that, no? Mga fire sign, no? Or kung vice versa, no? Maybe ikaw din to fire sign na nakakaramdam sa iyong person, no? Maybe may mga nagkakagusto sa iyong person and then ito yung naiisip mo, no? Maybe nagkakaroon ng problem because you played the heart of your person or vice versa, right? No? So maybe ang iyong person pinaglaruan ka intentionally, no? So meaning I think is kasi naman wala naman talagang nagloloko ng hindi sinasadya, right? Karamihan lang yun is ano lang is reasoning lang yun nagre-reason out lang yun para lang may madahilan sila. But then really, it's intentionally, right? Kapag nagloko ka kasi, is ginusto mo yun 'di ba? Talagang ginawa mo yun, hindi yun aksidente, right? Walang aksidente sa pagloloko. Hindi kahit sabi mo pang nalasing or whatever pang dahilan, it's not a valid reason, no? Yeah, because ginusto at ginusto at ginusto yun ng tao, right? And yeah, it's intentionally, ano pa bang pwedeng sabihin? Basta ginusto talaga kasi hindi mangyayari yon kung hindi mo ginawa or kung hindi yon ginawa ng person, right? So, meaning, hindi yun napilitan, 'di ba? So, kaya kumbaga, kapag ang tao ay nagloloko, whoever it is man, partner nyo man, o kung sino man, ang mga taong nagloloko, right, is ginawa nila yon intentionally, ginawa nila yon dahil gusto nila yon ginusto na nila yon kahit sabihin pang tinukso-tukso, no, 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 ginusto nila yon
kung ayaw nila, hindi sila papayag magpatukso, right? Tatalikuran at tatalikuran nila yon kasi, why? May respeto sila sa partner nila, right? What then, kung iisipin nila, sarili lang nila, then papatulan nila yon. Kasi ano yung maiisip nila? Sariling kaligayahan, sariling whatever na itawag dyan, right? But then, kung if you are really into your partner, if you really love your partner, no? Lahat ng gagawin mo is mas ang iisipin mo before you are doing something na or kahit ano man ng ginagawa mo ay agad ang una mong maiisip ay yung partner mo kung anong baka kung ano bang mararamdaman ng partner mo, right? Kasi siyempre nagke-care ka sa partner mo and then may respeto ka sa partner mo, right? Kaya kailangan sa bawat desisyon mo, no, kailangan kasama sa desisyon mo yung partner mo. Kahit hindi man niya alam, 'di ba? Minsan may mga gusto tayong gawin, pero iko-consider mo muna, iisipin mo kung 'pag ginawa ko ba ito is baka magalit yung partner ko, 'di ba? Something like that. But then, kung ginawa mo ito without thinking kung anong maiisip, anong mararamdaman ng partner mo, then you are being selfish. And of course, you don't have respect sa iyong partner, right? And lastly, you really don't love your partner. Maybe you are just playing talaga. And you are not serious, right? Kahit sabihin mong seryoso ka, if you are serious talaga, you will not play, no? Right? 'Di ba? So, yun lang naman yung para sa akin, no? So, but then 'di ba napaka-selfish pa, no? Ayaw niyang mapunta ka sa iba. Siguro ay nakikipaghiwalay ka sa person na ito dahil nga niloko ka, no? Fire sign, no? Or vice versa, no? So, ako talaga alam niyo 'pag fire sign, no, lagi ko sinasabi vice versa. Sorry po, mga fire sign because I had experience, no? So, yeah. Yeah, because this is so heavy for me. I have traumas dealing with someone who played my heart, who played my entire life. Something like that. No? So, it's so heavy kapag may nakikita talaga ako na, you know, naglalaro because it's unfair, right? No? So, but then, no, meron dito, no, we both love each other. I'm waiting for the right time. No? So maybe some of you, fire sign, there is someone out there, yeah, who is really loves you truly. And I think because we both, no, so kilala mo na rin to and you also love this person. No? But then maybe you are still in this kind of toxic situation right there, no? Because ayaw kang pakawalan, no? They can't have you, no? So, ayaw kang pakawalan, no? But then this person is, may alam na siya na may nagkakagusto na sa'yo. That's why, gumagawa siya ng paraan para hindi ka makaalis. No? Something like that, no? But then, this one is being patient, no? And willing to wait, no? So, napakabait naman nitong tao na to, whoever is this, no? So, kayo lang din nakakaalam nitong mga fire sign, no? So, yeah, that's it for you, no? So, I hope may naka-resonate dyan sa reading na yan, no? So, let's see naman anong message ng iyong inner self, no? Mga fire sign. So, kuha tayo dito ng 2 cards for you. Fire sign, no? Anong message ng iyong inner self, no? Let's see, mga fire sign natin dyan. Anong message for you? So, ano to? So, you have this rebirth, no? So, for some of you, mga fire sign, sinasabi ng inner self mo, no? Kung ano tong mga problema mo na pinagdadaanan right now is matatapos na, no? Because you are coming to, and you are, ano man tawag dito is, you are
eto ano bang anong tamang words dito, 'no? Nasa dila ko na, eh, 'no, sa dulo na ng dila ko, eh. But then, yeah, kumbaga kung makikita mo may tunnel dito, right, 'no? So, nakalabas ka na, eh, 'no? So, after a long journey, 'no, for some of you maybe ang dami niyong pinagdaanang problema, 'no, mga fire sign, puro problema, 'no? Napakasakit na sa ulo, 'no, something like that, 'no? Napakadilim, 'no? So, full of ano 'no, pain, problem, something like that 'no. Parang sobrang delubyo 'no, for some of you na akala niyo ay feeling niyo makakaraos pa ba ako rito, but then eto na, sinasabi ng iyong inner self na, "Don't worry, soon, eto na, konting-konti na lang." Siguro for some of you konting-konti na lang na labas ka na, eh, 'no. Matatapos na rin 'yan, fire sign 'no. So, kung ano man itong there is a rebirth 'no, so something will end na 'no, and will be kumbaga rebirth, hindi naman siya totally mag-e-end 'no, kung ano man ito, whatever, kayo lang din ang nakakaramdam nito, fire sign 'no. So, hindi siya totally mag-e-end 'no, kung maybe sa isang sitwasyon, maybe kung kayo ay in relationship 'no, for some of you na very toxic 'no, katulad nung kaninang nakita natin, kung sa tingin niyo naman ay mahal niyo pa rin ang isa't isa, but then being toxic talaga 'no, something like that, may mga pinagdadaanan kayong problema 'no. But then you are still together 'no, so maybe, matatapos na 'yan kung whatever it is 'no. So, and then there is this rebirth 'no. So, for some of you, fire sign is kung aayusin niyo lang yung inyong relasyon 'no, something like that, or whatever situation you had or you are having right now, mga fire signs, is yeah, there will be a change, no? Something like that, no? So, rebirth is changes, something like that, no? May mag end something, end of the old cycle, something like that, no? Old, old, something old, no? Babaguhin nyo lang to make a rebirth, no? Something like that. Kung ano man itong mga nakasanayan nyo, maybe kung hindi man relationship, maybe sa everyday life nyo, kung ano 'tong mga nakasanayan nyo, maybe is baguhin niyo 'no, unti-unti may baguhin kayong mga something na ginagawa niyo everyday, na paulit-ulit na lang, make changes 'no, para totally magbago yung inyong sitwasyon 'no. Maybe kasi nga kaya walang nangyayaring pagbabago is paulit-ulit lang din yung mga ginagawa niyo everyday. So, try something new, mga fire sign 'no. So, halimbawa kung ano man paggising niyo sa umaga, do some exercise before kung ano man 'tong mga ginagawa niyo usually is ibahin niyo 'no, something like that. Kasi because this is a rebirth, eh, kailangan niyo ng changes to overcome some patterns na paulit-ulit na lang din na feeling niyo ay wala ng pagbabago 'no. So, it's time to make a change, to have this rebirth, something new 'no. Ayun yung sinasabi rito 'no. So, I hope na nage-gets niyo yung sinasabi ko dito ng mga fire signs. So, the other one naman is family 'no. For some of you, maybe someone is pregnant din right now 'no, additional family 'no, something like it's a blessing 'no. So, yeah. So, ang sinasabi naman dito ng inner self niyo, fire sign 'no. So, for some of you maybe, baka wala na kayong mga bonding with your family 'no. So, maybe it's time to ano, have some ano 'no, mag-reunion kayo, something like that. Maybe some of members of your family baka kailangan rin, baka siguro 'di ba, nalulungkot, maybe yung mga elders natin, right? 'No? So, kaya kailangan, kumbaga meron tayong kumbaga even just for once in a year, maybe magkakaroon ng reunion 'no? Para hindi naman kayo totally nagkakalimutan 'no, something like that 'no? Which is kung makikita mo may animal, may elephant. Pero 'di ba, may mother, kumbaga may baby, then the parents 'no, something like that. So, have have this bonding 'no, maybe kung kayo ng nanay, mga parents niyo 'no, something like hindi niyo na sila dinadalaw 'no, something like
sinasabi ng inner self niyo is dalawin niyo yung parents niyo, 'no? Because makikita mo dito, 'di ba, buntis, lalo na ang ating mga mother, right, 'no? So, 9 months nila tayong dinala sa kanilang sinapupunan, right, 'no? So, kumbaga kahit na sabihin nating may kanya-kanya na tayong mga family, nami-miss pa rin naman nila tayo ng ating mga parents, 'no? So ako nga, I'm happy for those na who are still nandiya-diyan ang kanilang parents because ako ay lumaking walang parents, right? So, yeah, I miss wala akong naramdaman, wala akong nasandalan na mama, na papa, 'no, something like that, 'no. So be grateful that your parents are still there, 'no. So, make time, 'no, sinasabi ng inner self niyo, because we don't know, 'no, life is really too short without really too short yeah, too short because nagiging too short kapag nagsisisi na tayo, 'no? But then kasi minsan sinasabi natin na, "Ah, may ibang araw pa naman, eh, tsaka ko na lang dalawin sila mama, sila papa," 'no? Something like that kasi maybe sa Pasko na lang, something like that. But then nasaan ba lalo na kung hindi naman malayo yung parents mo, why not make some time, 'no, every weekend, something like that because 'di ba, life is too short. Maiintindihan yung life is too short kapag ang isang tao ay wala na sa buhay niyo. But then kapag nandiya-diyan pa rin hindi niyo maiisip na life is too short, right? Kasi iisipin niyo, "Ay bukas na lang." If you are thinking life is too short, every second, every minute, every hour is important para sa mahal niyo sa buhay, right? Kasi ang parents natin hindi yan biro, ang pinagdaanan nila mabuhay lang nila tayo. Kung nasaan man tayo ngayon, successful man tayo right now or kung hindi man, whatever ang status natin sa buhay, 'no? Minsan pa nga sinisisi natin ng parents, no, 'wag. Kasi kung ano yung nangyayari sa buhay natin, tayo ang may gawa nun, hindi ang parents natin. Kung naging mahigpit, kung ano man nagawa ng parents natin, for some of you, sasabihin niyo minsan bini-blame natin ang parents, 'wag. Kasi hindi yan nila kagustuhan kung ano man 'tong nangyari. Kung may mga parents man na there are parents na hindi masama, 'no, I mean masama ang dating sa kanilang sa kanilang mga anak. Maybe kaya sinasabi ay kaya lumaking ganyan yan kasi salbahe magulang yan. No, kasi puwede mo namang baguhin ang sarili mo, kahit sabihin mong salbahe ang parents mo, nasa sa'yo yan, kung paano mo i-ha-handle ang buhay mo, right? Huwag nating isisi sa ibang tao kung ano yung nangyayari sa buhay natin. Kasi kung ano yung nangyayari sa buhay natin, tayong may gawa nun, right? Kahit sabihin mo pa na dati, binubugbog ako lagi ng mama ko, binubugbog ako lagi ng tatay ko, kaya ganito ako, no. Ikaw pumili niyan, kaya ka ganyan. It's not an excuse kung ano yung pinagdaanan. Maybe nagkaroon ka ng trauma. But then if you are willing to change your life, 'di ba? Ikaw lang din kasi makakatulong sa sarili mo, right? Ako dumaan ako sa trauma, wala akong parents, dumaan din ako sa trauma, um, anxiety, depression, madami akong pinagdaanan din. But then, wala akong sinising ibang tao kung ano yung pinagdaanan ko. Ang sinisisi ko sarili ko because ito yung ginawa ko, Kagustuhan ko 'to. Kung meron man akong naging trauma sa isang tao, kagustuhan ko kasi ito na makisama dun sa tao na yun, And the and from that, wala akong kailangang i-blame. Kasi ako yung may gustong sumama dun sa tao na yun and then that person did something worse. That's why I got this trauma, something like that, 'no. So, kumbaga nage-gets niyo sana yung sinasabi ko, right? 'No, so kumbaga itong family is family, right? Whatever the situation from the past, from the present, it doesn't matter because still family yan, still
We are not here because of them. Right? Kahit ano pang kasama yan, masama man ang naging trato nila, wag nating ibalik. Hayaan natin si universe kung talagang masama ang ginawa sa atin. Hayaan mo si universe ang maghusga. Something like that, right? But then tayo, ang masasabi ko lang kung anong narating natin sa buhay, ano man 'tong nagiging resulta, 'no, ng ating status right now is because eto yung ginawa natin sa buhay natin. Walang kinalaman ng kahit sino man because kahit anong pinagdaanan natin sa buhay natin, tayo rin naman ang gagawa ng solusyon para maging maayos ang buhay natin, right? But then kung for some of you, I don't blame you, no? Kasi iba-iba rin talaga tayo ng pinagdadaanan, no? Because, yeah, but then, nasa sa atin kung paano natin ibabangon ang sarili natin, right? 'Di ba? Nasa sa atin kung paano natin i-ha-handle ang sarili natin. Kung patuloy nating ilulubog lang ang sarili natin at ibe-blame natin sa ibang tao, then wala tayong mararating, right? 'Di ba? Parang panggulo lang tayo dito sa mundo. But then, kung aayusin natin ang buhay natin, and then, yeah, mas lalawakan natin yung pag-iisip natin, may kabuluhan tayo na magagawa sa mundo. Hindi lang para sa sarili natin, pati rin sa kapwa natin, right? So, yeah, no? So, I hope na tanggalin na natin yung mga negativity, whatever it is, sa past, positive na lang lagi yung mindset natin. I do hope na yun na lang. Kasi alam niyo, kung ano yung mga iniisip natin, positivity, binabato natin rin sa ibang tao na positive, is babalik rin sa atin yan. Maybe 10 times pa nga eh, kung maganda kung hindi naman tayo nag-i-intention ng masama, nandiyan lang si universe, tinitignan lang niya tayo kung paano natin i-handle bawat situation ng ating buhay. So, yan, no? Napahaba tayo dito sa inner self nyo, no? So, tignan na lang naman natin anong message or advice ni universe, no? So, kuha tayo dito ng one card for you, fire sign, no? So, let's see. One card for the fire sign, Aries, Leo, Sag, no? So, ano kayang message or advice, excuse ni universe, no? For you, mga fire signs. So, let's see, what is this? So, you have this, love is in the air. So, yeah, di ba, sinasabi ko na nga, di ba, fire sign, no? Parang katulad lang din dito sa inner self niya, no? So, be positive lang, spread love, right? Huwag tayo palaging galit kasi alam ko, mostly, no, wala sanang ma-offend, no, no offense meant for you, mga fire sign, no, but then, aminin natin, no, kasi ako may fire din ako, may fire sign ako sa aking placement, eh, no, so, talagang, ano rin ako, eh, masyado rin ng mataas din ang emotion ko. There are times, mostly rin, pero ngayon, kinokontrol ko talaga kasi, bago ako mag-react minsan is bigla ko talagang binablock ko na siya pagka alam kong parang hindi tama, no? Something like that, no? So, kumbaga, spread love na lang tayo, no? Something like that, no? So, for some of you, fire sign na laging galit dyan, no? Kumbaga, ay tanggalin na natin yung mga galit sa ating, and then, yeah, love is in the air, love is everywhere. Wag mong isipin na walang nagmamahal sa'yo, fire sign, because marami at lalong-lalo na ito, 'di ba? Si God, si universe, ito na sinasabi niya sa'yo. Maybe for some of you sinasabi, ay walang nagmamahal sa akin. No, because love is in the air. So napakarami, no? Ano to, air? Si universe yan. Kung if you feel na around you, ay wala lang. But then, ito, napakalaki, oh, si universe, no? Nakapalibot sa'yo, fire sign. Mahal na mahal ka. Right? So, wag kang mawawalan ng pag-asa, fire sign, no? Kung ano man 'tong mga pinagdadaanan mo sa buhay na feeling mo ay mag-isa ka na lang sa buhay mo, no. Nandiyan si universe, nandiyan si God, hinihintay ka lang niya, fire sign, right? Maybe,
kapag may nakita kang rainbow, something like that, it's a sign na nandiyan dyan si universe, nandiyan si God sa tabi mo. Hinihintay ka lang, fire sign, na mag-connect kay God. Truly connect with God, with your heart, right? Hindi yung salita lang, because there are, people, some people is acting, no? Acting like talking, connecting with God, but then they're just connecting with the mouth, not from the heart, no? Something like that, no? So ito yung sinasabi, love is in the air, connect your heart kay God, no? Ang fire sign. So yeah, that's it for you, fire sign. I hope naka-resonate kayo dito, no, mga fire sign. Yeah. Sabi nga, 'di ba? Connect with God. Love your family, love your everything around you, even though you feel no one is loving you. Feeling mo lang 'yun, no? So, yeah, hinihintay ka lang ni God, no? Something like that. And kung sino man, no, fire sign, makakita ka ng rainbow, it means it's a sign that God is with you. So, wag kang mawawalan ng pag-asa, fire sign, no? So, yeah, that's it for you, fire sign, no? So, God bless you all and thank you for watching, fire signs.